Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po to my channel. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa channel ko, pati po dun sa kabilang channel ko, please subscribe na po. Help me po to grow both of my channels para po mas marami po na ma-reach na mga tao na nangangailangan, kumbaga ng guidance. Tawag nito, hopefully, maayos na po itong channel ko na ito in mga next week, okay? Para balik po tayo sa regular na pag-upload ko po ng videos. So, ngayong gabi po, ang gagawin ko is collective reading. Ibig sabihin, hindi po importante kung ano ang inyong zodiac signs, hindi rin po importante kung ano ang inyong kasarian. Ang lalabas po sa mga baraha ay kung ano yung strongest gathered mutual energy ng lahat ng mga nanonood. So, kumuha na po ako ng ilang baraha para po medyo mabilis tayo. Okay? So, let's start with this one. We have here, emotions and nabubulol ako, hindi na ako sanay magsalita. Sorry. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Okay, so ang sinasabi dito, minsan ang emosyon natin parang nakakabulag or tipong nakaka-blur ng ating paningin or nakakagulo ng ating isipan. Pag masyado tayong emotional, hindi na tayo nga nakakapag-isip ng diretso kung ano-ano na yung ginagawa natin. So, ang sinasabi dito, kailangan daw na i-let go mo yung mga negativities na nararamdaman mo at naiisip mo in order for you daw to see things clearly. Okay? Huwag mong hayaan na pangunahan ka ng iyong emosyon. So, kaya siguro lumabas to, maaaring sa mga susunod na mga araw, something might happen that will make you emotional. Okay? But we will know more about that later. So, we have here trust. Sabi, transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Okay, so parang it will require you na magtiwala. Okay, sa mga susunod na mga araw na tipong kailangan mong i-accept daw yung sitwasyon para magkaroon ng transformation. Okay? And then, siguro, pagsasamahin natin tong dalawa na to, ang sinasabi dito, maaaring kung ano man yung nangyayari ngayon sa buhay mo na hindi maganda, parang yugto ng mga pagbabago sa buhay mo. Yung, kumbaga, may magandang mangyayari. At the end of it all, kailangan mo lang talagang magtiwala. Oo, mahirap. Oo, parang nasasaktan ka siguro, hindi mo maintindihan, nagagalit ka, bakit nangyayari itong mga to. But you need to let those emotions go and just trust na merong magandang kahihinatnan itong mga bagay na to na nangyayari o mangyayari sa buhay mo. Okay? And let's see, ano kaya naman itong mga posible na magaganda na mangyari or posible na mangyayari sa mga susunod na mga araw. So we have here playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Okay, so parang kabaliktaran ito nitong pagiging emotional. Parang kailangan mong maging playful. Hindi naman yung as in childish na playful na tipong masyado ka nag-e-enjoy, na parang masyado kang wala nang pakialam. Maybe this means na alam mo yung have a break, parang ganyan. Mag-enjoy ka naman. Hindi sa lahat ng oras tipong masyado kang emotional. Hindi sa lahat ng oras kailangan palagi kang tawag nito
malungkot, palagi kang busy sa trabaho, parang ganyan, palagi ka nai-stress sa bahay ninyo. So, pwedeng ibig sabihin nga nito, you go out, enjoy with your friends, parang ganyan, or with your family. Gawin mo yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Ganyan. Pwede rin naman ang ibig sabihin nito sa relationship. Kung halimbawa na wala ng spark sa relationship ninyo ng jowa mo, kung parang hindi na kayo nagfa-flirt, hindi na kayo hindi na kayo masyadong naglalandian. Pwede nga sinasabi dito na kailangan mong maging playful. Okay? And then, connect natin ulit to. I-let go mo daw yung resentment. Maaaring galit ka pa sa kanya, nagtatampo ka sa kanya, kaya siguro hindi nagiging exciting yung relationship ninyo with each other. So, ang sinasabi i-let go mo yon, i-let go mo yung mga hindi magaganda na emosyon, and then, ang gawin mo is yung maging maging playful ka. Ganyan. Isipin mo kung paano mo siya napaibig nung mga unang part ng relationship ninyo. Di ba noong panahon na you are still getting to know each other, yung naglalandian pa kayo, di ba ang saya-saya nun? So maybe kailangan nyo na ibalik yung ganun na interaction ninyo with each other. Okay? And then we have here chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Kumbaga, ibalik niyo yung chemistry ninyo with each other. Kung meron kayong chemistry before, definitely, meron pa rin kayong chemistry ngayon. Siguro lang nga, kasi, nababalot kayo na pareho ng mga emosyon na hindi magaganda. Kaya, hindi na lumalabas yung playfulness ninyo with each other. And etong chemistry na to kasi, minsan kung gaano kalakas yung chemistry ninyo na masaya noon, kung gaano kalakas yung chemistry ninyo noon na naglalandian kayo, maaaring ganun din kalakas yung chemistry kapag nag-aaway kayo. Parang ganyan. Alam mo yon, pag nag-clash kayo na dalawa, sobra-sobra din. Pwedeng ganyan. Okay, so, sinasabi dito na magtiwala ka. Pwede pang magkaroon daw ng transformation nga. Itong connection na ito. Okay? But we will know more about that. Kukuha pa tayo ng ilang tarot cards. And now, we will see kung ano ba talaga yung mangyayari sa mga susunod na mga araw. I-shuffle ko lang po ito ng mabilisan. Shuffle ko naman na to kanina. Okay, so, let's see what will happen. We have here the Three of Pentacles na naka-reverse. Okay, so, maybe sinubukan nga ninyo na ayusin yung relationship ninyo. Pero it seems na nahihirapan talaga kayo dito na buuin muli yung foundation ninyo or buuin muli yung relationship ninyo. Okay, bakit kaya ganon? We have here the Wheel of Fortune. So, maaaring magkakaroon siguro ng a lot of things are going on at the same time siguro. Pwede naman na magkakaroon ng mga positive changes nga. But it's just that sa sobrang dami siguro ng ganap, sa sobrang unexpected nitong mga ganap na to, maaring hindi na kayo masyadong magkanda-ugaga on what you will do with each other, with your relationship, parang ganyan. Some of you, pwede rin kasi na magkalayo kayo or nagpapakasyon or nagta-travel, ganyan.
or nagiging busy. Okay? Pwede rin ang ibig sabihin nito kung feeling ninyo hindi na parang maayos pa yung relationship ninyo, things might actually change for the better. Okay? Kagaya nga ng sabi dito, it will automatically transform. Kailangan mo lang daw i-accept right now yung current situation ninyo. Meaning, hindi lahat ng mga bagay ay makokontrol ninyo. Sometimes you just need to let it go, trust the process, ganyan. And then we have here the Ace of Cups in reverse. So magbabago yung situation ninyo, kumbaga na yung paghihiwalay ninyo. Some of you might be thinking na it's already irreparable, parang sumasayad na sa isipan nyo na baka hindi niya na ako balikan, baka hindi niya na ako mahal, yung mga ganon, okay? And then we have here the Six of Wands, okay? So in the past, medyo merong isa sa inyo siguro na masyadong naging selfish, okay? Yung sariling kapakanan lang niya, yung iniisip niya. Maaaring ito yung person mo. But there was a time also na your person talagang nananaig yung spark ninyo with each other. Talagang feel na feel mo. Binubuhos niya talaga lahat sa'yo yung atensyon, oras, ganyan. Na feeling mo talaga mahal na mahal ka niya. Sobrang ang alaga niya. Tapos palagi kayong naghaharutan. Okay? And then we have here the Five of Pentacles. And then biglang nawala nga yung spark na yun. Some of you, naramdaman ninyo, bigla siyang naging cold and distant. Biglang may nagbago. Yung iba sa inyo, unfortunately, pwedeng ginost. Hindi na nagparamdam. And ang nakikita ko pa dito, pwedeng nagbalik siya or magbabalik siya dahil nalulungkot siya at nararamdaman niya na kumbaga yung absence mo at susubukan nga niya na makipag-ayos sa'yo. And then we have here the Moon. Pero ikaw, medyo skeptical ka pa dito. Siguro naisip mo, maayos pa ba namin talaga ito? Seryoso ba siya na makikipag-ayos siya sa akin? Totoo ba yung mga sinasabi niya sa akin? Totoo ba yung mga pinapakita niya sa akin? But I can also see here na things will slowly parang magiging clear, magiging klaro unti-unti yung mga bagay-bagay. All you need to do lang talaga nga is to trust and i-let go mo na kumbaga yung mga emotions mo na hindi magaganda. Okay? Kasi parang ang pumipigil na lang with the both of you na maging okay yung relationship ninyo is yung mga negativities ninyo. Like, example, you're still holding this grudge inside of you, yung galit, ganyan. Hindi nyo pa rin makalimutan yung issue ninyo, kung ano yung dahilan ng pag-aaway ninyo. So, it will keep on haunting and haunting you over and over again. Mahihirapan talaga kayo na ibalik yung dating sweetness in the relationship. Okay? So, ano kayang gagawin nitong person mo? We have here the Three of Cups. So, susubukan niya nga na makipag-reconcile with you. But, I can see you here na tipong hindi pa rin maganda kasi yung aura pa rin eh. Nakikita ko rin naman dito na mahal mo pa naman.
Kasi, the reason why it's not working out, again, uulitin ko na naman, you keep on looking back at the past. You keep on looking back on what went wrong. Instead of focusing on, the possibility nga na things might get better. Okay? So, ano kaya yung inaasahan mo kasi? So, we have here the Magician. Gusto mo talagang pakitaan kanya ng effort. You really want him or her to show you na nagbago na siya. Gusto mong siya yung mag-take ng lead. Gusto mo siya yung gumawa ng paraan para maging okay ang lahat. And then we have here the High Priestess. Gusto mong suyuin ka talaga, ligawan kang muli. And then we have here the Justice card. And gusto mo na maging honest siya sa'yo at ibigay sa'yo talaga kung ano yung deserve mo. Okay? So, ano kaya magiging outcome nito? We have here the Six of Swords. So, definitely, there's going to be some positive changes na mangyayari. Okay? Yes, it will be difficult. Yes, there will be challenges pa din along the way. Parang ganyan. Nakita mo dito para siyang nadadapa. But, ang inaano dito, kahit madapa kayo, bumangon kang muli. Parang ganyan. And then we have here the Two of Wands. Na there's going to be a bright future. Positive changes, bright future. As long as siguro maibalik ninyo yung dating spark ng relationship ninyo. At ma-let go ninyo yung resentment. And kumbaga, trust the process of the transformation in your relationship. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga collective.